kung tayo po ay nanonood sa mga nangyayari ho mga lindol, tama nga, intensity 8 dapat ang can withstand 8 intensity na lindol. Pero pag nakita ho ninyo mga ganung mga building, gumuho bigla, hindi angkop, di ba? O sino sisisihin nyo doon? Tapos merong namatay, may naipit. O paano mo sasabihin doon sa pamilya? Ginawa ko yan, tama lumapit-tapit ka nga dito. Kung tama, hindi guguho yan. Di ba? Ay, nako. Yun nga, kailangan ho ang itigil na ho natin yung sabi na okay na yan. Kaya na yan. Hindi nga tayo gumastos na malaki. Pero tama nga si Direktor, in the long run, hindi pang matagalan po mga gusali na ginagawa ko ng ilan, ha? O yan, 7 intensity, boom, tumba. Tapos may mga pader pa na parang, alam mo na parang ano lang, parang dinikit lang yung semento no? Parang pinatsi-patsi lang. Ayun, konting uga, bang, tanggal. Paano kung may tao dun sa ilalim ng pinagbagsakan ng rubble or any semento for that matter? Diba? Buhay po nakataya ho dyan. Diba? Ang sabi ko nga, itong mga kalamidad po na nararanasan po natin, ito po'y senyales na magbago na ho tayo. Magbago na ho tayo sa mga ginagawa ho natin. Tulad yan, baha. Pag may ulan, baha. Kesyo may ginawang flood control, wala naman palang flood control. O sino niloloko ninyo? Kumita nga kayo. Pero ilang kababayan ho natin ang nasawi. Nawala ang mga kababayan natin. Pero kung ginawa ninyong tama, hindi ninyo inisip ang inyong sarili, siguro po yung mga nauna sa atin, nakikita pa rin natin dito. Natatamasa pa rin po nila ang buhay, ang masarap na buhay. Pero kapag meron po tayong ginawa pong mali at hindi na ayon sa tamang paraan, ayun, marami ho talaga ang mabibiktima ho dito. Ito nga yun, pinapalasap sa atin, lindol, baha, landslide, pagsabog ng bulkan, at marami pang iba. Di ba niyo napapansin? Bakit madalas ang Pilipinas binibisita ho ng kalamidad? Siguro it's about time na isipin po natin ang ating mga kababayan. Huwag ho tayong isipin lamang sarili natin na kumita ako na malaki dito. Pero sa tagal ng panahon, makikita mo, kawawa naman yung pamilya na yun. Naguhuan sila ng bahay. Bakit kaya? Maring meron pong individual na imbes bigay ang proteksyon para ho sa pamilyang yun, mas binigyan po niyang proteksyon ang kanyang bulsa at ang kanyang kapakanan, hindi kapakanan ng lahat. Magbago na kayo! Habang may panahon pa. Ay nako.